Lolo, ang tanda nyo na. Naglalaro pa rin kayo ng motor. Laro-laro lang. Lolo, gusto nyo bang makipagkarera? Hindi na. Nasa syudad tayo. Bawal makipagkarera. Binibiro lang namin kayo, Lolo. Ang tanda nyo na kasi. Baka makipagkarera pa kami sa inyo. Isa pa, kapag naaksidente kayo, hindi namin kayang managot. Babay na po sa inyo. Pasensya na po. Akala ko kasi ay kabataan. Ayos lang. Bakit? Galing pa ako sa Imperial na Kabisera. Papunta ako sa isang pasyenteng kritikal. Para operahan. Napakadelikado ng lagay ng pasyente. Kailangan kong makarating agad. Sa ikatlong ospital ng bayan, nabalitaan kong ang kalsada sa unahan ay sobrang traffic. Kaya naisip ko kung ang motorsiklo mo ay pwedeng bilisan. Hay, hindi pwede, pasensya na. Naiintindihan ko. Halika. Siyaw mo. Bumaba ka. Mag-taxi ka na lang. Halika. Sumakay ka. Ginoo. Kaya nyo ba? Pangako ko. Kalahating oras ay naihatid na kita. Kalahating oras. Ang lugar na ito mula sa ikatlong ospital ng bayan ay mahigit 100 kilometro. Mayroon pang likulikong daan sa bundok. Sigurado ba kayo? Sigurado ako. Halika. Sakay na. Sige, salamat. Kumapit kang mabuti. Ayos na. Mahigit 100 kilometro. Ihahatid sa loob ng kalahating oras. Kailangan ng takbong mahigit 200 niyan ah. Kahit malakas ang katawan ni Lolo. Pero ang sinusubok ng motor ay ang reaksyon sa pagmamaneho. Magagawa ba talaga yun ni Lolo? Lolo, huwag sana kayong maaksidente. Araw-araw na traffic. Nakakasabog ng utak ang traffic. Kung taglay ko lang sana, ang galing sa pagmamaneho sa anime, ay ayos na sana. Sisingit sa bawat puwang at lalampasan silang lahat. Ang lakas ng loob magpatakbo ng mabilis sa syudad. Lolo, namalikmata lang ba ako? Parang nakita ko. Yung lolo na nakita natin kanina. Sumingit sa mga sasakyan, nag-drift sa kurbada, at nilampasan tayo. Nakita ko rin. Nakasalubong ba tayo ng retiradong Diyos ng karera? May harang sa kalsada dahil sa karera. Anong gagawin natin? Kung gayon, sungin natin. Mga kaibigan at manonood, nakikita natin na si Baolong ay may malaking kalamangan at nangunguna. Sa kasalukuyan, bago matapos ang laban, ay may 10 minuto pa. Sa bundok ng Akina na ito, ang kampiyon sa kompetisyon ng Diyos ng karera ay walang dudang si Baolong. Gamit ang purong lakas ni Baolong, tinapos niya ang laban. Karapat-dapat na numero 1 racer ng bansa ng Dragon. Napakalakas talaga ni Baolong. Matapos makuha ang kampyonato ngayon, makakamit ni Baolong ang walang katulad na ika-15 sunod na panalo sa karera ng Diyos ng kotse. Ang Diyos ng motorsiklo ay dumating na. Sandali lang, may suspense pa sa laban. May kotseng humahabol. Diyos ko, tama ba ang nakikita ko? Ang kalahok na ito ay nagmamaneho ng isang motorsiklong 40 taon na. Tianjiang 250 bi. Minamaneho niya ang ganitong dapat ay sira na motorsiklo laban sa ating Baolong at nagsimulang humabol. Diyos ko, ang kalahok na nagmamaneho ng lumang motor ay mukhang isang 80 taong gulang na lolo. Ano, sa likuran niya ay may angkas pa siyang tao. Diyos ko, ang napakagandang pagliko, ang tuloy-tuloy na pagbilis, direktang iniwan si Baolong, at hindi na nakita ang tail light niya. Sa sandaling ito, idinideklara ko, ang 14 na beses na defender, at kampiyon ng liga na si Baolong, ay tinalo ng misteryosong lolo, at pinabagsak. Ang lolo ang kampiyon. Isang 80 taong gulang na lolo, nagmamaneho ng isang lumang motor noong dekada 80. Nakuha ang kampyonato sa karera ng Diyos ng kotse. Guni-guni ko lang ba ito? Talagang pinatunayan ang kasabihang. Ang lolo mo ay mananatiling lolo mo. Ginoo,
Napakahusay nyo. Sobrang nakaka-excite kanina. Maliit na bagay. Bilisan mo at magligtas ka na ng tao. Ako sige Kaihe. Kailangan mo akong antayin Kapag natapos ko na ang operasyon, ililibre kita ng kain. Kailangan kitang pasalamatan ng lubos. Sige, sige. Antayin mo ako. Paparating pa lang siksiyaw mo. Aantayin ko siya rito. Sasilipin ko na rin. Kung mayroon, pagkakataon para sa hustisya. Bakit ka sumisingit? Ikaw ang kinakausap ko. Babaeng nakaitim na bestida. Pumila ka sa likod. Nagmamadali ako. Ano naman kung sumingit ako? Ikaw na malaking lalaki. Napakadamot mo. Bilib din ako sa iyo. Ikaw lang ba ang nagmamadali? Sinong pumupunta sa ospital ang hindi nagmamadali? Tama. Wala naman sigurong pumunta rito. Para maglakad-lakad lang. Walang modong tao. Pumila ka sa likod. Anong ginagawa nyo? Kayo na isang grupo. Pinagtutulungan nyo akong babae. Ano naman kung sumingit ako ngayon? Anong pakialam mo? Nakikialam ka sa hindi mo naman buhay. Ginamit mo ang daga para ilarawan ang sarili mo. Mukhang, alam mo naman pala ang lugar mo. Ikaw, matanda ka. Ang lakas ng loob mong murahin ako. Sasapakin kita Nakakatawa. Tatayo lang ako at hayaan kang sumapak. Subukan mong galawin ako. Susubukan ko kung susubukan ko. Ikaw, matanda, talagang nananapak ka. Umalis ka. Ikaw, hindi. Ikaw ang nagsabing sapakin kita Ikaw. Ang kuya ko ay gwardiya sa ospital na ito. Kumanda ka sa akin. Ipapaayos kita sa kanya. Hello, kuya. Pumunta ka agad dito. Kuya, anong nangyari? Sinaktan ako ng matandang ito. Tingnan mo, namaga ang mukha ko sa sapak. Kailangan mo siyang perahan ng husto. Kung hindi ay hindi ako matatahimik. Matanda ang lakas ng loob mong saktan ang kapatid ko. Sinaktan ko nga. Kailangan mong magbayad ngayon. Paano kung wala akong pera? Walang pera. Kung walang pera ay huwag mong isiping makaalis. Sa sinabi mong iyan, gusto mo akong hulihin. Walang pera. Kung walang pera ay hulihin kita. Malinaw naman na, ang kapatid mo ang naunang sumingit. Kaya hindi nakapagpigil si Lolo. At pumagit na. Isa ka lang gwardiya. Anong karapatan mong hulihin si Lolo? Nagpapakitang gilas kayo Kung ayaw niyong mabugbog ay tumahimik kayo. Matanda, magbibigay ka ba o hindi? Gusto mo ng pera? Wala. Kung gusto mo akong hulihin ay hulihin mo na. Pero sandali lang, huwag kang magmakaawa na umalis ako. Ang tanda na niya. Baka matumba na yan sa isang sundot lang. Huwag kang matakot kuya. Malakas ang katawan ng matandang iyan. Yung 2 sampal kanina. Umuugong pa rin ang tenga ko ngayon. Hindi pa nga ako nakakabawi Matanda. Ayaw mong makuha sa santong dasalan. Dadalhin kita agad sa silid-piitan. Ikaw. Sistema. Masakit ang puso ko. Ito. Sistema. Masakit ang puso ko. Ito. Ikaw. Binabalaan kita Ito. May mga GC sa paligid. Huwag mong subukang mangotong. Huwag kang ang umarte. Nung sinapak mo ako kanina, hindi naman ganyan kahina ang katawan mo. Bunso, ang itsura niya ay medyo nakakatakot. Parang hindi siya nagpapanggap. Siguradong nagpapanggap lang yan. Ang lakas kaya ng katawan ng matandang yan. Anong nangyayari? Nurse, ang taong ito. Anong pangungotong? Sintomas ito ng atake sa puso. Gamot na himala. Lolo, may sakit siya sa puso. Hindi naman tayo peperahan, di ba? Anong kinatatakot mo? Ang sakit sa puso ay nadadaan sa gamot na himala. Lolo, ayos na ba kayo? Maayos na. Salamat sa iyo, Hija. Salamat. Lolo, may sakit ba kayo sa puso? Mayroon din akong
coronary heart disease, high blood, diabetes, at malalang cancer sa tumbong. Halika, tingnan mo ito. Anim opinyon sa paggamot. Lolo, ang kalagayan nyo. Dapat nagpapahinga kayo ng maayos sa bahay. Kayo, makakatayo pa ba kayo? Hindi na ako makatayo. Kanina, hinila ako ng binata na ito. Nang malakas, masakit ang buong katawan ko ngayon. Sa aking guni-guni. Parang, nakikita ko ang aking lola sa tuhod, na kumakaway sa akin. Lolo. Lolo, wag sana kayong mapahamak. Mali ako. Kanina, di ba gusto mo pa akong hulihin? Hindi na po. Hindi na po maulit. Maging maawain sana kayo. Huwag niyo na pong patulan ang tulad ko. Isipin niyo na lang na isa akong utot. Pakawalan niyo na ako, nagmamakaawa ako. Siya. Bilisan mo. Mag-sorry ka kay Lolo. Lolo, sorry po. Mali ako. Ikaw. Anong ikaw? Gusto mo bang humiga ulit ako? Hindi. Bilisan mo, alis na tayo. Tara na. Hindi pwede. Hindi ko matanggap ito. Bunso, hindi natin kaya ang matandang iyan. May paraan ako. Lolo, ayos lang ba kayo? Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Sige na. Sige po. Lolo, wala ba kayong nararamdaman? Wala. Sinakot ko lang ang dalawang. Walang modong yun. Ang galing niyo, Lolo. Wala ayun. Kainis. Nahuli ako. Pinalampas ko tuloy. Ang hustisya ni Lolo. Ginoo. Anong 6,000 pambayad sa opera? Sinasabi ko sa iyo. Wala akong sinabing ganyan. Ginoo. Ang guro ko ay doktor sa unang ospital ng Imperial na Kabisera. Sadya siyang pumunta ng Haicheng para operahan ang tatay mo. Itong 6,000 ay para sa pagod ng guro ko. Nag-usap na tayo, di ba? Ako, bilang doktor, magligtas ng buhay at gumamot. Trabaho niyo yan. Nagligtas lang kayo ng tao. Ihingi ka pa ng lagay. Sa tingin ko sa inyo, mukha kayong pera. Ginoo, hindi mo pwedeng sabihin yan. Malubha ang sakit ng tatay mo. Sa buong Haicheng, walang doktor ang kayang mag-opera. Sa dami ng ginagawa ng guro ko, dumayo pa siya mula sa Imperial na Kabisera. Ang pamasahe palang papunta rito ay higit pa sa 6,000. Hindi naman pwedeng. Papuntahin ko rito ang guro ko. Tapos abonado pa siya. Bilang doktor, pribado kayong tumatanggap ng pera. Pupunta ako sa komisyon ng kalusugan para isumbong kayo. Ang guro ko, kakaligtas lang sa buhay ng tatay mo. Tapos isusumbong mo ang guro ko. Ang lakas ng loob niyong tumanggap ng pera. Bakit hindi ako pwedeng magsumbong? Maliban na lang, kung kayo ay magbibigay sa akin ng pangtahimik. Ikaw, wala kang utang na loob. Sobra na ang taong ito. Kilala ko ang doktor na nag-opera. Siya si Professor Ye, ng unang ospital ng Imperial. Binibenta ng scalper ang appointment sa kanya. Ng 10,000 bawat isa. Ang doktor na ganito ang antas, na dumayo para mag-opera, ay naningil lang ng 6,000. Masasabi mo talagang, kawang-gawa na to. Huwag kayong mag-alala. Kikilos na si Lolo. Ginoo. Magkano ang gusto mo? Dr. Yi. Ang ganitong klaseng walang hiya. Huwag niyong konsintihin. Kuya. Hoy matanda. Saan ka ba nanggaling? Kailangan mo bang makialam? Ako. Tarantado ka. Gago ka. Ang lakas ng loob mong sapakin ako. Sinapak kita dahil isa kang walang utang na loob, nagagong nang iiwan sa ere. Ikaw na impakta ka. Ang lakas ng loob mong sapakin ako. Ano ngayon kung sapakin kita?
Wala ka namang ebidensya. Basta ka na lang ng bibintang. Dapat lang sa iyo yan. Ang tindi ni Lolo. Hindi ko siya pinagbibintangan. Ayaw niyang ipakita ang cellphone niya. Guilty siya. Malinaw na ang katotohanan. Isa kang manyakis na mamamatay tao. Anong pinagsasabi mo dyan? Kung hindi ka kamo ganun, patingin nga ng cellphone mo. Kung hindi, ikaw ay isang manyakis na mamamatay tao. Ikaw, ginagamit ang sariling lason laban sa kanya. Ang galing ni Lolo. Sa diskarteng yan. Mga kapamilya, may matandang manyakis dito. Ang lagkit ng tingin niya sa akin. Hinawakan pa niya ang mukha ko. Iwasan niyo siya mga sis. Tigilan mo ako sa ganyan mo. Ikaw. 80 taong gulang na ako. Sa tingin mo matatakot ako dyan. Anong nangyari? Buti na lang dumating kayo. Ang impaktang ito. Sinaktan niya ako. Hulihin niyo siya dali. Lolo, ako ang dahilan nito. Umalis na po kayo. Ayos lang iho. Nandito ako. Hindi gunaw ang mundo. Bini, huwag ka munang mag-hysterical. Iimbestigahan namin ito ng mabuti. Akin na. Ang cellphone mo. Bini, tiningnan ko na. Hindi kanya kinuna ng litrato. Kita mo na. Inosente ako. Wala ka naman palang ebidensya. Ang lakas ng loob mong mag-video. At siraan ang binata. Kung hindi pumagit na si Lolo, hindi malalaman ng binata kung paano mo siya siniraan. Mag-sorry ka sa kanya dali. Bakit ako magsusorry? Isang tabi muna natin ang katotohanan. Wala ba siyang kasalanan? Tingnan niyo ang itsura niya. Mukhang magnanakaw. Siguradong ang dumi ng isip niya. Kung hindi ko siya pinigilan agad, siguradong kukunan niya ako. Isinantabi mo na ang katotohanan. Ano pang pinagsasabi mo dyan? Sa mundong ito, paano nagkaroon ng tulad mo? Napakakapal ng mukha. Wala kayong pakialam. Binabalaan kita. Huwag kang umarte na akala mo kung sino ka. Kung hindi, ipopost kita sa internet para kuyugin ka ng mga tao. Ikaw. Hayaan mo na. Sobrang yabang. Wala bang pwedeng pumigil sa kanya? Version tayo 0 siya. Sinong lalaban dyan? Nga pala, nandyan pa si Lolo. Muntik ko na kayong makalimutan. Ang impaktang ito. Hulihin niyo siya dali. Lolo, mali siya sa pambibintang. Mali iyon. Pero, hindi niyo naman po dapat sinaktan siya. Pumanaw. Si Lolo, baka makulong siya. Pumagit na si Lolo para sa akin. Sa akin na lang kayo magalit. Iho, Lolo, huwag kang matakot. Kahit version kay 0 pa siya. Mamamatay na ako. Wala akong kinatatakutan. Walumpu na ako. Ano ngayon kung 80 ka na? Kahit 180 ka pa. Sisiguraduhin kong ipapakulong kita. Bini. Ayon sa batas ng ating bansa, kapag lampas 70 taong gulang na, ay ligtas na sa parusang administratibo. Ano? Anong klaseng batas yan? Hindi makukulong si Lolo. Sinampal na ang prinsesa. Ang sarap sa feeling. Wala pa yan. Ang masarap ay susunod pa lang. Hindi pa ba sapat yun? May high blood ako. May high blood ka. Anong pakialam ko? May sakit ako sa puso. Parang naiintindihan ko na. Ang sinabi ni Lolo na, mas masarap kung anong ibig sabihin nun. Kung may sakit ka magpagamot ka. Huwag mo sa aking sabihin. May diabetes din ako. Grabe. 80 taong gulang. May 3 sakit. Sinong maglalakas loob na galawin siya? Bakit hindi mo sabihin? May cancer ka rin. Tumama ka. Malalang cancer sa tumbong. Sabi ng doktor, hindi na aabot ng 3 buwan ang buhay ko. Ano? Ito. Totoo pala. Ang sinabi ni Lolo. Napakabuting tao ni Lolo. Bakit siya nagkaroon ng malalang cancer? Lolo, bakit nakatayo pa kayo? Halika. Maupo kayo dali. Dahan-dahan lang. Xiao Jiang. Yung tubig sa bag mo.
Ibigay mo kay Lolo. Huwag na. Tumigil ka. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Malawak ang pangunawa ko. Hindi ko napapansinin ang pagsapak mo. May gagawin pa ako. Kaya aalis na ako. Magsorry ka sa akin. Ano? Sinapak mo ako. Tapos gusto mong magsorry ako sa'yo. Nanaginip ka ba ng gising? Sistema. Buksan. Ang sintomas ng sakit sa puso. Ikaw. Ito. Mamamatay ako sa galit. Masakit ang puso ko. Sinasabi ko sa iyo, huwag kang umarte dyan. Tumahimik ka. Lolo, huminga kayo ng malalim. Gamot na himala. Ito na po. Sistema. Isara. Ang sintomas ng sakit sa puso. Ayos na ba? Parang nakita ko. Ang lola sa tuhod ko. Kumakaway sa akin. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Siguradong ayos lang kayo. Hindi ko matanggap. 80 na ako. Dinuro-duro ako ng batang babae. At minura. Ako. Hindi ko kaya. Magsorry ka kay Lolo dali. Hindi pwede. Sistema. So sorry po. Mali ako. Itayo niyo ako. Saan ka nagkamali? Hindi ko dapat pinagbintangan ang iba na nagnanakaw ng litrato. Hindi dapat naging masama ang ugali ko sa inyo. Tutal inamin mo na ang mali mo. Ang matandang tulad ko ay pilit na papatawarin ka na lang. Magpasalamat ka. Ikaw, ako. Salamat, Lolo. Tandaan mo. Simula ngayon, huwag mong isiping walang makakapigil sa'yo. Sa susunod, na mag-aastang prinsesa ka na naman, at mambibintang ng iba, hindi na lang ilang sampal. Ang aabutin mo. Nakitang naparusahan ang prinsesa. Gumaan ang pakiramdam ko. Lolo, ang galing nyo. Iba talaga si Lolo. Lolo, salamat po ah. Maliit na bagay. Nandito na ako. Kasama. Mauuna na ako. Sige, CJ. Ingat kayo. Binabati kita, host. Nakakumpleto ng isang gawaing hustisya. Evaluation excellent. Reward, 1 buwang buhay. Balanse ng buhay, 4 na buwan. Sistema. Ang evaluation ay nahahati sa anong antas. Ang evaluation ng hustisya, mula mababa hanggang mataas, ay ayos lang. Excellent. Perfect. Nakakamangha. Magdaragdag ng buhay na. 10 araw. 1 buwan. 3 buwan. 6 na buwan. Excellent lang ba? Mukhang. Kanina, yung pagtuturo ng leksyon sa babae ay masyadong magaan. Sa susunod, nakikilos ako. Kailangan mas matindi pa. Sa gawaing hustisya na ito, ang host ay nakakuha ng emotional points na 1,086 points. Ang regular draw ay nagkakahalaga ng 1,000 emotional points. Premium draw ay nagkakahalaga ng 1,000 emotional points. Bubuksan ba ng host ang draw? Simulan ang draw. Binabati kita, host. Nakakuha ng 5 attribute points. Ang isa attribute point ay pwedeng magpataas ng 1 point sa pangangatawan. Magandang bagay ito. Sistema. Buksan ang panel. Sistema. Bigyan mo ako ng dagdag puntos. Ang pakiramdam na ito, parang bumalik ako sa kabataan ko. Hindi ko ma-imagine kung ang
Pangangatawan ko ay mapuno ng 10 puntos. Gaano ako kalakas? Mukhang. Simula ngayon, kailangan ko pang magpalaganap ng hustisya. Ubus na ang pagkain sa bahay. Tamang-tama, bibili ako ng bago. Alo, kapag pumipili kayo ng gulay, dahan-dahan lang. Nasira na ang mga dahon sa kakaganyan mo. Paano pa namin ibebenta yan? Kanina nung nasa itlog ka, nakabasag ka na ng 5 o 6 na itlog. May trabaho na naman. Yung itlog, basag na talaga yun. Anong karapatan mong sabihin? Na ako ang nakabasag? Ano? Gusto mong manloko ng tao? Ang supermarket namin ay may mga GC. Anong kisili-tisis? Matanda na ako. Malabo ang mata at mahina ang pandinig. Wala akong alam dyan. Umalis ka nga. Ikaw, anong ginagawa mo? Aso ka ba? Bakit sunod ka ng sunod? Sinira mo ang mga orange. Paano pa namin ibebenta yan? Kung paano nyo ibebenta, anong pakialam ko? Bakit? Nagpapasahod ba sa akin ang supermarket nyo? Dayuhang probinsyano. Ang lakas ng loob mong makialam. Sino ka ba sa akala mo? Ikaw na impakta ka. Wala ka bang mata? Huwag ka munang umalis. Hinahanap kita. May kailangan ako. Sira ulo, kilala ba kita? Ayos lang. Basta kilala mo ito. Gamit ang kulog. Wawasakin ang kadiliman. Durugin ang kadiliman. Ikaw talagang munting cute ka. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Ang pinapatulan ko ay yung mga tulad mong walang dangal sa pagtanda at ginagamit ang edad para maghari-harian. Ang reputasyon naming mga matatanda ay dahil sa mga basurang tulad mo. Kaya nasisira. Tulong, may tumutulong. May nang-aapi sa akin. Sa isang 80 taong gulang na matanda. Aray ang tuhod ko. Ang siko ko. Sinasabi niya lahat ng linya ko. Tulungan niyo akong bantayan siya. Huwag niyo siyang hayaang makatakas. CJ. Modest to know. Nakita naman ninyong lahat. Nakusa kang humiga dyan. Parang nakita ko kanina. Natinulak mo si Lolo. Tama. Ikaw nga. Gintong arawana. Kailangan mong magbayad ngayon. Kung hindi, hindi ka makakaalis. Sinasabi ko sa'yo, may sakit ka ba sa ulo? Tama ka dyan. May sakit nga ako. At malala pa ito. Nasa late stage na ng cancer. Sino bang tinatakot mo? Ineng. Tulungan mo nga si Lolo tumayo. Sabi ng doktor, may 3 buwan na lang ako para mabuhay. Kung sa huling sandali ng aking buhay, ay maparusahan ko ang tulad mong matandang walang dangal. May tuturing ko na ring silbi ng matandang buto na ito, ang maging kapaki-pakinabang, at alisin ang salot sa bayan. Ang galing mo, Lolo. Suportado ka namin. Kahit dumating pa ang hari ng langit ngayon, siya pa rin ang tumulak sa'yo. Ikaw, ano bang gusto mong mangyari? Magsorry ka sa bata. At humingi ka ng tawad sa kanya. Gusto mong magsorry ako sa dayuhang probinsyanang ito. Medical Diagnosis Certificate. Patawad. Tutal, taos puso ka namang humingi ng tawad. Sige, pipilitin ko na lang na. Patawarin ka. Tigil. Ano na namang gusto mo? Yung mga nasirang gamit, bayaran mo ng doble. Pagbayarin ako. Asa ka pa, hindi mangyayari yan. Ang puso ko. Sige na. Magbabayad na. Magkano? Hindi naman mahal tong lettuce at jelly orange. Magbayad ka na lang ng 100. 100.
Eto na. Tignan mong mabuti. Saktong 100 yan. Minamalas nga naman ako. Salamat po, Lolo. Ang galing niyo po, Lolo. Maliit na bagay lang yun. Sige na, gawin mo na ang dapat mong gawin. Binabati kita, host. Nakakumpleto ka ng isang gawaing pangkatarungan. Pangkalahatang pagsusuri. Karaniwan, ginagantimpalaan ang host ng 10 araw na dagdag buhay. Makakabuhay na naman ng dagdag na 10 araw. Binabati kita, host. Nakakuha ka ng emotional value na 114,000 points. Sistema, bakit bigla akong nakakuha ng ganito karaming emotional value? Ang iyong ginawang pagtatanggol sa katarungan sa subway ay in-upload sa internet at umani ng simpatya mula sa maraming netizens. Kaya ka nakakuha ng emotional value. Paghuhukom, ang galing ng matandang hukom sa subway. Iniisip ko kung sinong banal na nilalang. Ang ganito katapang. Yun pala ay ang matandang emperador na dumating dala ang cancer bilang sandata. Biglang yaman ah. Gusto kong mag-draw. Sistema, ang lahat ng emotional value, gamitin lahat para sa draw. Binabati kita, host. Nakakuha ka ng isang cellphone, 100,000 cash, at 5 attribute points. Kulay ginto. Ano yung treasure chest? Ang gintong treasure chest ay makukuha lang sa Supreme Draw at naglalaman ng mga top tier na gantimpala. Buksan mo bilis. Binabati kita, host, nakuha mo ang skill na Langit, pakitukoy ang tapat sa taksil. Kapag inactivate ang skill na ito, makikilala ng host sa kasalukuyang eksena kung sino ang mabuti at masama. Napakalupit na skill ah. Dahil dito, sa susunod, makakabira na ako ng todo. Sistema, ang lahat ng attribute points, ilagay lahat sa pangangatawan. Masusunod. Ang kondisyon ng katawan ko ngayon ay kapantay na ng sa kasalukuyang antas ng mga kabataan. Kung magpapatuloy ito, hindi magtatagal. Ako na ang 80 taong gulang na, matandang maskulado. Hindi ka pwedeng umalis. Magbayad ka, magbayad ka. Lolo, ikaw naman po ang kusang natumba. Tinulungan na nga kitang tumayo. Bakit ako pa ang pinagbabayad mo? Kung hindi mo ako binunggo, bakit mo ako tinulungan? Sinasabi mong kusa akong natumba. Sinong magpapatunay? Sinong magpapatunay? Huwag kayong magsalita ng kung ano-ano. Sinasabi ko sa inyo, papunta na ang anak ko. Malalagot kayo sa kanya. Hayaan mo na. Baka lumaki pa ang gulo. Kayo. Ako. O sige na nga. Magkano ba ang gusto mo? 20,000. Ano? 3 taon akong nagtrabaho para makaipon ng mahigit 10,000. Tapos hihingi ka agad ng 20,000. Mura pa yung 20,000 para sa'yo. Sinasabi ko sa'yo, kapag dinala mo ako sa ospital, at nagpa-full body check-up ako, tapos bibili pa ng imported na gamot na himala, aabutin yun ng 3 hanggang 50,000. Hindi ka makakatakas. Tigilan mo na ang dada. Magbayad ka na agad. Di ba wala kang pera? Mag-online loan ka. Ikaw. Ako. I activate. Pakiusap sa langit na kilalanin ang mabuti sa masama. Iho, mukhang mabuti kang tao. Matandang masama. Minamalas nga naman ako ngayon. Iho,
Umatras ka. Si Lolo na ang bahala.